Ben and Sean Ilagan, Marlon and Catherine May and Gabriel Castillo, Alvin Jenny Archel Aquino, Marieta Nabalitza, Christian Maranan and Giselle Magnaye, Cristito and Paz Maranan and family, Norma Magdaco and Rogelio Hernandez Diaz, Ronald and Bena Manalan family, Anselmo de la Reina family, Pasigan Leluero family, Ayona Luaton, Arnenjo Eya family, Veronica Manzan and family, Irene Pascua and family, Ariel Arlene Bukid family, Benicio family, Bonbon family, Thea Kevin Magyo, Anita Sanchez and family, Vilma and Rafael Calvo, Mary Cristan Original, Juliet Joy Balase, Jonah Lucica and Cesar, Maylin Casodi and family, Lorraine Rodobo. Para sa kahilingan, na-share ni Roy Akira, Dignayan Eduardo Etis, Martin Benitez Ilagan, Ben and Sean Ilagan, Marna and Catherine Gabriel Castillo, Christian Marana and Giselle Magnaye, Cristito and Paz Maranan and family, Marita Sanchez, Christine Joy Ilagde, Ronald and Joy Manalo family, May and De La Reina, Mark Axel De La Reina, Lex De La Reina, Renee J. Bungkin, Alin and Ariel Bungkin, Princess Grace Bungkin, Giselle and Kennedy Bautista, Lovely and Joseph Muhadan family, Norma Magdaco. At para sa kahilingan, Edmond De Los Reyes and family. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Eduardo Ripid Jr., Shaina Belibugia, Pablito ng Alisa, Rogelio Eya, Silerena Eya, Santem Gunever Tabay, Rolenito Eya, Antonio Armenjo Domingo, Bonifacio Magdaco, Rafael Campano, Maria Elena Magdaco, Restituto Tamparo, Maria Eugenia Omar Renteria, Juan Ramon Flames, Policarpio Magdaco, Gloria Magdaco, Solidad Tamparo, Restituto Tamparo, Ofelia Malabuyo, Vivian Malabuyo, Ernesto de la Reina, Cristina Jeffrey Achoni del Puerto, Elena Pasigan and Leticia Heron, Anastasio, Susana, Joy and Faye Perez, Patrick Conchita Liamini, Monong at Ella Loaton, Jefford Moises Jr., Norberto Romulo, Francisca, Milanda Escaño, Robert Escaño, Manuel Sanchez, Bembo Luz, Milanda Escaño, Robert Escaño, Manuel Sanchez, Emmanuel Sanchez, Bembo Belos, Felician Ilagan, Tupisa Ilagan, Anastasio Brocal, Juan Brocal, Pedro Labasano, Pasita Labasano, Lope Balase, Michael Mabat, Janine Makabangon, Lady Angel Galvez, Maria Cilia Magbutay, Dominga Narcisco, Ibaristo Narciso, Pedro Baldelo, Herminilda Evangelista, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ang paglalakbay natin sa Kwaresma kasama si Jesus ang liwanag ng ating buhay. Sa paniwalang awit ng ika-4 na linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayong magalak, Later Sunday, sapagkat nasa kalagitnaan na tayo ng ating paglalakbay sa Kwaresma. Nagagalak tayo sa kaloob ng pananampalataya na tumutulong sa ating makita ang kaharian ng Diyos at makibahagi sa pagtatayo nito.
na nagbukas ng mata ng lalaking pinanganak na bulag. Ipagpatuloy naman natin ang paglalakbay ng natitirang mga araw ng Kwaresma bilang mga anak ng liwanag. Naway, palakasin ng Eucharistiyang ito ang ating pananampalataya kay Jesus, ang liwanag ng ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Simulan natin yung pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain naman tayo ng Panginoong Yesus, ang ilaw ng sanlibutan, ang kanyang bigyan at kapayapaan ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at ilingin sa Panginoon na pauwiin sa ating mga puso ang lahat ng umibigay sa ating mamuhay sa katulad ng kanyang biyaya. Sabay-sabay po natin pagbitin, inaamin ko sa mga pangalan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubhang
Ama namin makapangyarihan, ikaw ay nakapagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makakinawa masaya sa pagdiriwang ng napilang sa pistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsusunod. Ang pagpili kay Batang David bilang hari ng Israel ay nagpapakita ng pagusbong ng plano ng Diyos. Ito rin ay nagpapaalaala sa atin na kanyang higit na pinahalagahan ang puso kaysa panlabas na anyo. Unang pagbasa, pagpapahayag mula sa aklat ng Genesis. Noong araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagbasdan niya ito mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang binirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang taas at ang isigan. Hindi siya ang binirang ko. Ang batayan ko ay tulad ng batayan ng tao. Panlabas na niyo ang pinihitigan ng tao, ngunit puso ang pinihitigan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang kanyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ng Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala pa bang anak kundi yan? Meron kang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga lupa. Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang pagkakado hanggang hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay mag-isig na rinilyo, malusog at nangungusap ang mga. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang butirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tugunan. Patol ko, Panginoon Diyos, hindi ako magtatakaw. Paspasuhin ng iyong Diyos, hindi ako magtatakaw. Panginoon ating pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahinlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na matisan. Bibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Paspasuhin ng iyong Diyos, hindi ako magtatakaw. At sangayon sa pangako ng kanyang binitawan, matuwid na landasin doon ako'y inaakay. Kahit na ang daan ito'y tumatahak sa kanilan, hindi ako matatakot sapagkat ika'y kakapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sandala. Paspasuhin ng iyong Diyos, hindi ako magtatakaw. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang bulag. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod sa akin ang ulo ko ay langisan, at pati ng akalis ko ay iyong pinaaapaw. Paspasuhin ng iyong Diyos, hindi ako magtatakaw. Tuloy na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tatanggalin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Paspasuhin ng iyong Diyos, hindi ako magtatakaw. Ipinaalala sa atin ni San Pablo na sa binyag tayo ay nagiging liwanag sa Panginoon at tinatawagan na mabuhay bilang mga anak ng liwanag sa mundong puno ng maling pagpapahalaga.
dati nasa diliman kayo, ngunit nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makinisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, ang bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila ang kanilang mga gawa sapagkat kahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng naiin. Ang lahat ng malalantad ay naniniwanagan at ang naniniwanagan ay naging liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay at liwanagin ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagkapagaling sa lalaking sinilang ng ulam, ipinapakita ni Jesus ang kanyang misyon bilang liwanag ng sanlibutan. Tulad ng bulag, tinatanggap natin ang liwanag ng pananampalataya upang masilayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin at sa ating paligid. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siya isang lalaki pinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahingi ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang mahalaga nito ay sinugo. Maghilamos ka roon. Ngayon nga ang ginawa ng bulag at nang pagbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ina, iyan nga. Hindi, ikaw pala, hindi naman ang iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po yun. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ang bulag. Tinanong din niya siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakita na ako. Ang sabi na nila sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong niya, sapagkat hindi niya ipinaninilig ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya, tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, pinamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin at siya itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki na madatpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo?
Sabihin niyo sa akin upang ako'y mananampalataya sa Kanya. Siya'y nakita mo na siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinambahan niya sa Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Isang pagpalang hapon po sa inyong lahat. Kapatid, natin ating makasabi ng isang pagpalang hapon. Mga kapatid, ngayon nasa ika-apat na tayo ng linggo sa panahon ng Kwaresma. Kaya kung mapapansin niyo po, iba po yung kulay ng suot ko ngayon dahil ngayong Sunday po ay tinatawag natin na Litany Sunday o linggo ng kagalakan or sa English, no, happy, joy, no? So, ang ganitong kulay po ng kasuya ay ginagamit lamang dalawang beses sa isang taon. Yung pangatlong linggo ng Lent, ng Advent, na tinatawag natin na Gaudete Sunday, at saka yung pang-apat na linggo ng Kwaresma na tinatawag natin na Litany, ang ibig sabihin ay kagalakan. Inaanyayahan tayo na magalak. Kaya kung nababasa niyo po sa history, binasa ko siya. Yung Litany Sunday reminds us that in the midst of Lent, our meditation journey is also filled with joy and hope, because Easter is the release. So, ibig sabihin, kahit na nasa kalagitnaan tayo ng paghahanda ng ating mga sarili sa panahon ng Kwaresma, hindi ibig sabihin na dapat malungkot tayo na nagsasakripisyo tayo. Kasi kapag gusto natin ang ginagawa natin, kapag para sa kabutihan natin ang ginagawa natin, yung pagsasakripisyo natin ay hindi natin itinutuloy ang kapital, hindi natin itinutuloy na mabigat sa ating buhay, kundi mas maginhawa. Kaya po ang itinuturo sa atin ng pagliliwang ng Litany Sunday, na kahit na tayo ay naghahanap, kahit tayo nagsasakripisyo, kahit na may mga halimbawa yung pag-ayuno, yung pag-abstinensya, dapat hindi ito nagbibigay ng kalulutan sa atin, kundi mas kagayahan dahil ginagawa natin ito para sa ating kabutihan. Dahil ang Lent is not an end in itself. So, ibig sabihin, yung pag-iriwa natin ng Lent ay hindi ito yung objetibo ng ating pagsasakripisyo, yung paghahanda ng ating sarili, kundi a time that purifies us and prepares us to receive the new life that Christ offers during Easter Sunday. Kaya po yung mga pagbasa natin ngayong linggo ay tinuturuan tayo na si Jesus, ang Panginoon, nagbibigay sa atin ng liwanag. At sa pamagitan ni Jesus, bilang ilaw, nakikita natin ang ating buhay, nakikita natin ang ating relasyon, nakikita natin ang ating pananampalataya. Hindi lamang kung ano yung mga nakikita natin sa ating paligid, kundi kung ano ang nasa kaiguturan ng ating puso, kung ano ang pinanalig. Kaya po mga kapatid, na inanyahan tayo na mga pagbasa ngayong linggo mula sa unang pagbasa hanggang sa gospel na buksan natin ang ating puso upang makita natin si Jesus bilang ilaw na magabay sa atin sa paglahak natin dito sa mundo iba. In the first reading, napakinggan natin yung kwento ni Samuel, na kung saan pinapahanap siya ng maging hari ng Israel. So si David, marami siyang kapatid. Si David siyang pinakagusto. Sabi ng Panginoon kay Samuel, isang propeta
dahil ang mga propeta, sila yung mag-aamin dati ng mga kings. Tapos sabi nakita ni Samuel yung mga yung mga anak ni Jose na ang tawag dito na siguro malalakas, siguro malalaki kasi sinabi niya, ito ang dapat na maging hari ng Israel. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi siya ang hari na pinili ko. Kaya kung makikita niyo sa screen, may naka-bold dyan na phrase, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So yan po yung naging biblical foundation na dapat hindi tayo tumitingin sa panglabas na kaaliman, ang panglabas na kagandahan, kundi ano ang pinalaman ng puso. Dahil sabi nga dito na sa Samuel, ang pinili niya yung mga matataas, matatangkad, yung mga malalaking katawan. Pero hindi siya hindi siya pinili ang Diyos, kundi si Samuel, bata, siyang pinakabunso, siya yung nagpapastor ng mga tupa na pag-aari ng kanilang pamilya. And much more, hindi siya inutuloy na babati ng kanyang mga nakakatandang kapatid. Siguro yun ang dahilan kung bakit siya napili ng Panginoon. Hindi siya mapamataas, hindi siya napakahabol nito. Kaya siya napili ng Panginoon. Kaya yung mga pagbasa bilang paghahatda ng ating mga sarili sa panahon ng Kwaresma, tinuturuan tayo na huwag tayong maging judgmental sa pamamagitan kung ano yung nakikita ng ating mga mata. Dahil most of the time, kung ano yung nakikita natin ay kabaliktaran pala kung ano ang nasa tayo ng kanyang puso. Kung nabasa ko din yung kwento ng The Little Prince, ganun din ang sinasabi ko, El Principito, no? Sinasabi ko na ang tunay na nakikita ay nakikita ng mata, kundi ano ang nasa kailituran ng kanyang puso. And I think bawat isa sa atin ay naramdaman na ang ganyan. Minsan, na-judge tayo, minsan tayo na-judge sa ibang tao. So, tinuturuan tayo ng Panginoon sa linggo dito, binapagahanda ng ating mga sarili na huwag tayo tumingin sa panlabas na kaanyon. Huwag tayo tumingin doon sa mga material na bagay. Kasi most of the time, maaari natin ito i-apply sa ibang aspekto ng ating buhay. Halimbawa, sa pagpili ng ating mga kinagawa sa gobyerno. Minsan din natin pinuboto kung sino yung karapat-dapat, kung sino yung may pagkakatawag ito, kung sino talaga yung may malasaki, hindi lamang sa mga tao, kundi sa kapakanan na nakakarami. And ang nagiging patayan natin, artista, kilala pamilya, mayaman, maraming pera. So yun ang naging patayan natin. Kaya titignan natin ang sitwasyon ng ating bansa. Mayaman ang bansang Pilipinas, pero dahil ang mga leader na Pilipinas natin ay hindi angkop para sa posisyon yun, kaya makikita natin kung ano ang kinahinatnan ng ating bansa. Iyan din ang naging pahayag ko ng pagbasa. Pinipili ni Samuel yung mga makikisip, malalaki at nawa, matatangkad, pero iba ang nasa plano ng Diyos. Si David, bunso, isang pasto. So parang sinasabi sa atin na once nakagawa kayo ng desisyon sa ating buhay, tingnan natin ang kalooban ng isang tao. Huwag yung palabas dahil ang palabas ay nawawala, tumatanda. Baguhin mo man ang pag-botox ka man o kung ano man, lalo lang, lalabas ito. Pero yung kabutihan ng gusto natin, kaya naman ay hindi yan magbabago. Yung pangalawang pabasa naman po ay galing sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sinasabi dito na tayo dahil sa kanya, tayo ay anak ng Diyos, anak sa liwanag. It means that our faith must be reflected in concrete action of truth, justice, goodness, and love. Dahil sa kanya, tayo ay hindi lamang nabura yung original sin, kundi nabigyan tayo ng biyaya na nanggaling sa Diyos upang tayo ay maging
anak na the children of light, anak sa liwanag, anak ng Diyos. Kaya kapag tayo ay biniyayaan, tayo ay nag-umunyon, tayo ay nag-umpisal, kapag tayo ay tinanggap natin ang ilang sakramento ng simbahan, dapat our faith, our life, must be reflected in our everyday life. Dapat nakikita kung ano ang characteristic ng isang anak ng Diyos. Lent is a special time for allowing Christ's life to penetrate our lives, revealing what is purification in heading us toward a more authentic life. So yung Kwaresma ay isang panahon na kung saan tinatawagan tayo na suriin natin ang ating buhay. Paano ako nakikipagkapwa-tao? Ano yung relasyon ko sa mga tao na kapaligid sa akin? Kapag gumagawa pa ako ng desisyon, kinukonsider ko ba ang aking pananampalataya o kung ano lamang yung makakabuti sa akin. So, dapat every aspect of our life, dapat rooted siya sa ating faith. Rooted siya dapat every. At yung gospel, yung magandang balita sa linggo ito ay ikumento ang istorya ng isang mula sa pagkabata. The gospel today tells the story of the man or woman, highlighting that the true side is not only physical but spiritual. So, medyo malalim na itong gospel dahil kahit na kwento ito sa everyday life, pero may nagtatago itong napakalalim na reflection. Napakinggan natin na yung ulan ay pumunta sa isang fuente, parang may tubig. So, kasi during the time of Jesus, so palaging may mga bukal na tubig. Minsan may mga miracles na nangyari doon. Kaya kung mabasa niyo sa mga gospel, may mga pupunta doon para gumaling sila. No? Hanggang ngayon, makikita natin yan sa Lourdes. May paniniwala tayo kapag ang isang tibay na dito sa sumunod doon sa Lourdes, may milagro na mangyayari na kung saan gagaling ang mga may sakit. At hindi ito kwento dahil ito po ay puwin na ang ilang ibang tao na pupunta doon sa Lourdes. Kaya kapag February 11, lahat ng may sakit sa buong mundo ay pupunta sa Lourdes sa France para ililin yung milagro ng aming mahal na ina na pagaling sila sa kanilang mga nararamdaman o kanilang mga sakit. Ganun po sa gospel natin ngayon. So, pero hindi sa pamagitan ng tubig, hindi dahil sa putik. Ito ang ginawa na milagro na Jesus. Ang putik, ipinahid sa magdamda at nakakita. So, ano ang ipinapakita dito na sa Diyos walang imposible. Ang mga bagay na walang simple, ang mga bagay na napakasimple, kapag Diyos ang kumilos, ay nagiging mahalaga at posible. So, ipinapakita sa atin ng gospel na lahat tayo ay maaaring maging instrumento ng Diyos para sa milagro o para maging makita ang presensya ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Bawat isa sa atin ay pwedeng gamitin maging instrumento ng salvation ng ating Panginoon. Kaya huwag nyo sabihin, ako'y makasalanan, bakit ako magsisimba, bakit ako magpapumuli, bakit ako magpapumulisa. Hindi po. Kasi ang bawat isa sa atin ay may dignidad. Ang bawat isa sa atin, kapag Diyos ang kumilos ang mga bagay na may posible, ay nagiging posible. Kaya ay inaanyahan tayo ng Panginoon na buksan ang ating puso, turuan ang ating puso na kapagmabaan upang sa mga simpleng bagay, makita natin ang presensya ng Diyos. At katulad ng bulag sa Ebanghelyo, na kapag nasubukan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, ay sabihin natin ang katagalan, sumasama
magandang balita sa linggong ito, ang realization na mula na si Kristo ang Misaya, ang tagapagligtas na pinagdala ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Kaya nagturo niya, sumasampalataya po ako, Panginoon. Ito po ang pinakamagandang response na maaari natin ibigay sa ating Panginoon every time na nararamdaman natin ang kanyang presensya, ang kanyang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Sa malaman ng Anak at ng Espiritu Santo. So may hindi na ito palabanggit. So may linggo, ito po yung dapat natin pilingin sa ating Panginoon. Yung tatlong essential gifts, regalo na maaari natin bilhin sa libro ito. Yung may underline po, a heart that allows itself to be seen by God, katulad ng sa first reading, a life that will walks in the light, and eyes open to recognize Christ present in our story. So yan po ang maaari natin madala sa pagbuo natin sa ating mga tahanan na wibigyan tayo ng gusto upang makita na ang gusto magpapakumbaba kung saan makikita natin ang presensya ng Diyos, ang life, ating buhay na maging ilaw, hindi lamang para sa atin, hindi lang para sa mga anak sa buhay, kundi sa lahat ng mga tao na nakakasalubong natin. Ito yung pinakamaganda na kapag pagkakita ng mukha mo, natutuwa yung ibang tao, nasisiyahan, para nakita nila, it's a blessing. Kasi bakit kapag pagkakita ng mukha mo, nila yung parang nawala yung magandang araw, magandang panahon, pagkakita ng mukha mo, biglang nakulilibig. Ibig sabihin, there's something wrong with you, no? So, dapat kailangan natin pili na kapag nakita ang presence natin, hindi natin nilalagawa, kundi dapat nag-reachate sa iyo yung kabutihan. Yan po ang advice sa atin ng mga kabasa na yun. Sumasigay po ang lahat. Sumasampalataya ako na may kawalan langit at lupa. Sumasampalataya ako nagtawag siya ng Espiritu Santo. Ipinakasabi ni Poncio Pilato, ipinakasabi sa matay ni Pilipin, panawasabi sa mga ang may umakyat sa langit, nasa sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon ang nagagawin at puso sa nakapagbubay at patay na ako. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na mahalaga, sa kasamaan ng kasalan, sa katawanan ng kasalanan, at sa pagpapagin ng pagpapagin ng patay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Mahal na si Jesus sa ating buhay at tinatawag na tayo ng mga anak ng liwanag. Hininati sa Kanya ang biyaya ng Diyos para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Manalangin tayo, Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Para sa simbahan, naway siya ay hindi kapal na liwanag ng lahat ng bansa at mananatiling malatag sa itinuturo ng mga aral ng Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway sila ay maging inspirasyon at gabay natin sa mundong puno ng paghamon at tamang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo sa amin ang liwanag ng pananampalataya. Para sa lahat ng mga magulang at mga guro, naway gabayan nila ng may pagmamahal at kabutihan ang mga kabataan at hikayatin silang piliin ang tama at iwasan ang
Manalangin tayo. Para sa kabataan at lahat ng nangangarap ng mas magandang mundo, naway maunawaan nila na ang tunay na pagbabago ay bunga ng katapatan sa mabuting balita ni Kristo. Manalangin tayo. Para sa ating lahat, naway bungtawan natin labanan ang kultura ng kamatayan na nagbabanta sa ating bayan at itaguyod ang kultura ng buhay at pag-ibig. Manalangin tayo. Para sa lahat ng pamilyang hindi nagkakasundo, naway magpatagpo sila ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtutulas na iyang mga panloob na taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang nagkakaibang pananaw. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang naglaman sa nilataan at ang aming buhay. Liwanagin ang aming isipan upang makita ang iyong katotohanan. Linisin mo ang aming mga puso upang kami magtutong magmahal at pananakasin mo ang aming kalooban upang aming pananampalataya ay may sabuhay. Ikaw na ang mabuhay at nag-ibig magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalooban ng Diyos ang mga makapangyarihan. Hanggang ginawa ng Panginoon, ang pagkakain sa iyong mga kamay at sa kapurinan niya at karangalan sa ating kapanabagan at sa buong sambayan ng Panginoon. Ama namin Pinagawa Diyos, mo sa tayo. para sa paghahain ng ibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalahing ang ganap ng aming nawang may daman ang pagdilito ng banal na pagkinabang. At may tulong ay para sa kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang aming puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama namin makapangyarihan,
tunay na marapat na ikaw ay ang nagkasalamahan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging binay pa sa amin upang ang sa katarupang ng buhay sa tinig ay kanyang maakay sa pananalig na aton sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kami ipinanganak ng una bilang alipin ng dating pagkakasala sa kanyang nugasan sa tubig ng muling pagsina upang may pangako bilang mga kapatid niya sa iyong pagkaan. Kaya isa ng mga anghel na nagsisigaw ng pabuk sa iyo na walang umay sa kalangitan, kami ay nagbubudi sa iyong kaligtasan. Ang lahat po ay magsinumbol. Ama ng banal, ikaw ang panatalang makanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mapalunito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-isa sa loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasarapan niya, pinag-ahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad. Tanggapin niyo lahat ito at ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Ganyan naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamahan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis na nasing dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na inubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipatuloy natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang mag-alaala sa pagkamatay at ulit pagkabuhay ng inyong anak. Kaya iniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mapagod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahan na lana sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa na ngayon namin Papa at nagkakos na ang Kristo at ang ng pagkalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na tulay na may bukas ang sinayong rin buhay. Lalo-lalo na ang mga mahal namin sa buhay na aming ipinalangin sa harong ito. Gayon din ang lahat ng mga kumana, kawalan sila at tuloy sa iyong kaliwanagan. Kawalan ang mga pagkinabating kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal namin Maria na ina ng Diyos, na kapit ng kanyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluludo sa iyo. May pag-ibig nawa namin ang pagpupuri sa kararahan mo sa pamamagitan ng anak namin Panginoon
ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at tutulis sa Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Panginoon sa Kristo, pinilihan ka kaya sa lahat ng masama. Pagkaluman ka kayo araw-araw, piligtas sa kasalanan, at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibigay sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at umagang aming pananampalataya pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong paggawa. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay dating sa kanya. At sumipirin. Na may mga ibig sa lahat, magbigayan sa inyo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito si Kristo, ang tinapay na mawawalas namin, ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kordero ng Diyos at dalis ng kasalanan sa lipunan, mapalad ang mga iyakan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpili sa inyo, Ngunit sa isang salita lamang ay gagawin lamang. Announcement po. Magkakaroon po tayo ng klase na Spanish. May mga nakalista na po. Kita naman natin po doon sa GC yung nagpalista para sa Spanish lesson. Sa March 21, start Sabado, 5 o'clock. Saan po pa? Ito po. Kita-kita na lang ito sa labas ng simbahan. Okay, kita-kita na lang daw po sa labas ng simbahan. Okay. At ngayon po, kung sino man sa inyo ang gustong sumama para sa magkakaroon ng bisita iglesia, dati namin ginagawa po yung ID, kayo po ay sa 22
Espiritu Sunday, malalaman na lang po natin kung saan tayo ang ating meeting place. Kung sino po interesado na sumama sa amin. At ayun na lang po. Maraming salamat. Ulitin ko lamang po yung sa Spanish class, no? So, dahil ang purpose nito ay may mga nag-request na gusto daw nila tawag dito, maging maayos po yung pagsasalita ng Spanyol para sa everyday life. So, sabi ko, dahil nagtuturo ako ng online Spanish class sa university sa Pilipinas, so sabi ko may dahil mga module na ako. So, sabi ko kung willing kayo na mag-improve yung Spanish mo. So, kapag free ako, I can give additional classes para sa Spanish. So, pag-isimula po tayo sa basic hanggang sa continuous kasi depende sa progress ng bawat isa. Okay po? Wala pong certificate dahil hindi pwede kasi hindi pa ako wala pa ako license para magbigay ng certificate. So, ang tulong lang is para sa everyday life. Every case na pumasok tayo sa mga academy, sa academia, sa mga instituto, at least meron na kayong foundation ng Spanish class. Okay? So, I think 79 ng palista. So, medyo malaki. Ang klase ko sa online class, I think I have a class na 50. So, mahirap siya kasi online siya. So, mahirap. So, I think yung 17, hindi ko alam kung magiging mahirap. And then sa March 29, yung Sunday, I remember, I think last year we had nag-mas tayo. No? So, every case man I have may appointment ako sa Madrid sa 29 sa hapon. So, merong mass sa parish, magsisimula doon sa procession sa labas sa may school, sa pinakadulo. Tapos magkakaroon tayo ng procession sa simbahan. So kung willing kayo mag-attend, alas 12 sa March 29 yung Palm Sunday. So magdala kayo ng mga palmeras, flower, kung anong mga dahon ang maaari nyo magdalhin. Okay po? Okay po, salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin magmamahal, tinatanawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaluluwanan, naglawan mo ang aming mga kalooban upang ang dapat namin isang loob na iyong ikinalulugod ay natin namin isa-isip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan na Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At tayo ng mga pangyayang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na natin pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sino po ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo sa buwan ng Marso